Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Yung mga nakikita natin ng mga family chords ito, yan mga common. Sa panahon ngayon, wala nang imposible, maraming ma-search about sa mga chords na yan. Pero paano ngayon kung walang internet? Maghahanap ka pa ng internet kung paano gawin yun. Yan kasi yung mga family chords na yan is kumbaga luto na yan. Kumbaga sa putahe pa, luto na yan yung mga family chords na yan na nakikita natin. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo is kung paano siya na-construct. As beginners, dito tayo nagre-rely lagi. Yan, kumbaga wala tayong ka-idea kung bakit naging family chords yung mga chords na ito. Hango din yan sa ating scale. Major scale, yan. Take note mga master ha. Pag meron tayong family chords ng C, D minor, E minor, F, G, A minor, B diminished, is hango din yan talaga sa scale. Sinundan lang yung step na to, yung full step, half step, full step, full step yan, half step sa mga scale is actually yan din yung binasihan ng ating family chords. Ang sinulat ko ngayon is yung ating 12 notes. Yan, yung bilog na to. Yan. Ito yung nag-start tayo, yung nag-aaral tayo dati grade 1. So, from A to Z. So, ito yon. Yan. Lock nyo na to mga master ha. Meron tayong whole step, then half step, full step, at half step. Yan, kumbaga sa scale kasi yung C natin na to is inulit lang din dito kasi pagkatapos ng ating B is C. Kasi yung 12 na to is paulit-ulit lang yan. So, ano na lang natin ito. Hindi na natin isama yung octave kasi family chords naman yung kukunin natin. C, D, E, F, G, A, B. Yan. Ito na lang yung natira. At ito rin yung construction ng family chords. Meron lang tayong formula na major, minor, major, minor, diminish. Bakit ganun yung kanilang construction? Yan. Bakit major ito ay minor, ito minor, din ito ay major. Bakit ganun? Pwede bang natin gawing major lahat? So, ganito naman siya pag gawin nating major lahat. Ito yung mga nota na bumubuo doon sa chord natin na C major. Yan. Ito naman is D major. Yan. This time kasi is gagawin natin tong mga major lahat. Para malaman nyo kung bakit ganun nangyari yung ating family chords. Bakit major, minor. So, later on malalaman nyo na to. So, ito, ginawa ko siyang major lahat. So, ito yung C, ito yung triads ng ating C. Yan, kilala rin sa tawag na triads. At ito naman yung ating D, ito rin yung kanyang major triads. Yan, major triads. Ganon din yung iba nating mga chord. Puro major yung nilagay ko dyan. Yan. So, pag i-play natin sa gitara, C major, D major, E major, F major, G major, A major, B major. Oh. Maririnig ba natin yung tunog na Do, Re, Mi, Fa, Sol? Medyo hindi sila nag-harmonize ng tunog. Hindi natin naririnig yung tunog na to, kumbaga sa kanyang scale, kumbaga note for notes. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, octave. Dapat kasi yan yung maririnig natin. Pero ito yung naririnig natin pag i-chords na natin siya. Parang naghihilahan yung tunog. Dahil yon kasi sa mga nota na conflict. Yan, hindi naka-harmonize kasi unang-una, pag ginawa nating D major ito, lalabas yung ating F sharp kasi ito yung kanyang major third. At yung E, gawin nating major, lalabas yung G sharp. At sa ibang chord pa natin, example, itong ating B major, dalawa yung sharp, which is wala sa scale ng C major scale. Kasi, in the first place, kanina, tignan natin, meron tayong C, D, E, F, G, A, B. Or,
Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Para ma-resolve yon is binago natin to. In-erase natin yung mga sharp. Pag tatanggalin natin itong sharp na to, kumbaga magiging F note na lang siya. Kumbaga ito, yan, dito tayo kanina, inatras natin, naging F. Para magsisynchronize yung mga notes sa loob. So, tatanggalin na rin natin yung ibang mga sharp dyan. Itong D natin is, ito yung kanyang triads. D, F, A. So, minor na siya. Construct na siya as minor chords kasi minor triads na yung resulta niya. Ganon din yung ating E. E, G, B. So, minor din triads yung ating E. At ganon din yung ating A. Naging A, C, E. Umatras na tayo. Ito yung third. Ginawa na nating C. Yung kanina is C sharp. Di ba? At ganon din yung ating B. Yung kanina, B major triads. Ngayon, naging B diminished. Dahil sa nota, inatras natin yung kanyang third at yung kanyang fifth. Which is yan yung formula ng ating mga diminished. Sana napanood nyo yung ating tutorial about sa diminished. Kung napapansin nyo, nagkaka-connect na yung mga chords. Kumbaga, nagkaka-synchronize na yung kanilang mga nota sa loob. Pansinin nyo yung ating mga root note. Yan. So, root note ng C, root note din ng D. Nag-i-scale dito yung C, D, E, F, G, A, B. Yan. At dito sa kanilang mga third. Yan. So, tignan nyo. Nag-start lang siya sa E, pero nag-i-scale pa rin as C major scale. Kasi lahat ng nota is part din ng C major scale. E, F, G, A, B, C, D. At ganun din sa ating fifth. Yung mga fifth ng bawat chords na to, yung nota is G, A, B, C, D, E, F. Kaya nagsisynchronize sila. So ganun pala yun yung reason kung bakit major, minor, minor, major, major, minor, diminish. Sa lahat ng mga key, ito tignan nyo. Kaya pala ganun. Kasi dahil din pala sa scale, nagsisynchronize talaga lahat. Kumbaga, may purpose yung mga chords kung bakit ganun yung kanilang mga katayuan. Take note talaga dyan mga master sa ating major, minor, minor, major, major, minor, diminish. Pag i-play ko na to sa gitara, naririnig na natin yung scale na C, D, E, F, G, A, B, C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Pag i-chords na natin, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Kagaya ng ating scale. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Diba mga master? So hanggang dito lang sa video natin na to mga master. So maraming salamat sa patuloy nyo na pag-support. Huwag itong kalimutang i-share sa mga kilala nyo, kaibigan nyo na mahilig sa gitara at kita-kita tayo dyan sa baba mga master. Babasahin ko kung ano yung mga susunod nyong mga tutorial. So hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.